ang tamad na ahas at ang malikot na mga daga. Sa kagubatan ng Pilipinas, nananahan ang isang natatanging ahas na si Nardo. Hindi tulad ng ibang masisipag na ahas, si Nardo ay kilala sa kanyang katamaran. Mas pinipili niyang gumugol ng oras sa pagtulog kaysa sa paghanap ng pagkain o paggalugad sa gubat. Ang kanyang paboritong libangan ay ang magpahinga sa ilalim ng maaraw na kalangitan, habang ang sinag ng araw ay dumadampi sa kanyang balat. Araw-araw, habang ang ibang nilalang sa kagubatan ay abala sa kanilang mga gawain, si Nardo ay masayang natutulog sa ilalim ng araw. Hinahayaan niyang lumipas ang oras ng walang inaalala, sa tingin niya ay walang mas mahalaga pa kaysa sa kanyang mahimbing na pagtulog. Isang araw, dumating ang isang pamilya ng mga daga sa kanyang teritoryo. Ang mga masasayahing daga ay naglaro at tumakbo sa paligid at kahit sa katawan ni Nardo. Ang kanilang kalikutan at ingay ay sapat na upang gisingin ang natutulog na ahas. Nang magising, nakita ni Nardo ang mga daga na masayang naglalaro sa kanyang katawan. Bagamat naiinis, tinangka niyang itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng paggalaw at paghuni. Ngunit, tila hindi siya pinansin ng mga daga, patuloy lang sila sa kanilang kasiyahan. Sa kabila ng kanyang pagtataboy, tinawag siya ng mga daga na tamad at walang silbi. Ito ay labis na nakasakit sa damdamin ni Nardo. Hindi niya inakala na ang kanyang pagiging mahilig sa pahinga ay magiging dahilan upang mawalan siya ng halaga sa paningin ng iba. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na manatiling tahimik at hindi mapansin, hindi maiwasan ni Nardo na magising dahil sa kalikutan ng mga daga. Ang kanilang paglalaro sa kanyang katawan ay sapat na upang siya'y mabulabog mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Nang magising, agad niyang tinaboy ang mga daga, umaasang bibigyan siya ng kapayapaan. Ngunit, tila walang epekto ang kanyang pagtataboy. Ang mga daga ay patuloy lang sa kanilang paglalaro, anupat parang hindi siya naririnig. Ang mga daga, sa kanilang pagiging mapangahas, ay tinawag si Nardo na tamad at walang silbi. Ang mga salitang ito ay tumusok sa kanyang puso na parang matatalim na sibat, nag-udyok sa kanya na patunayan ang kanyang halaga. Nagpasya si Nardo na kailangan niyang kumilos upang patunayan sa lahat na hindi lamang siya isang tamad na ahas. Sa pagitan ng kanyang mga paghikab, sinimulan niyang pagplanuhan kung paano niya ipapakita ang kanyang tunay na silbi sa gubat. Habang nasa proseso ng pagpaplano, natuklasan ni Nardo ang isang banta sa gubat na maaari niyang pigilan. Ito ang magiging pagkakataon niya upang ipakita sa lahat ang kanyang tunay na halaga. Sa kabila ng kanyang katamaran, naghanda si Nardo na harapin ang bantang ito, isang pagkakataon upang baguhin ang tingin ng iba sa kanya. Sa kabila ng kanyang katamaran, nagpakita si Nardo ng hindi inaasahang tapang nang harapin niya ang banta sa gubat. Gamit ang kanyang talino at liksi, nagawa niyang ilihis ang panganib na nagbabadya sa kanilang tahanan. Hindi siya nag-atubiling isakripisyo ang kanyang komportableng pahinga upang protektahan ang kanyang mga kapwa nilalang. Nagtagumpay si Nardo sa pagkakatalo sa banta, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kapaligiran ng gubat. Ang kanyang kabayanihan ay nagligtas hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang dating tahimik at payapang gubat ay naging mas ligtas at masagana dahil sa kanyang aksyon. Pagbalik ni Nardo sa mga daga, dala niya ang balita ng kanyang nagawa. Sa unay hindi makapaniwala ang mga daga sa kanilang narinig. Ngunit nang makita nila ang mga ebidensya ng kanyang giting, dahan-dahan silang napuno ng paghanga sa ahas na kanilang tinawag na tamad. Hindi nagtagal, humingi ng tawad ang mga daga kay Nardo dahil sa kanilang maling paghusga. Naintindihan nila na ang katamaran ni Nardo ay hindi nangangahulugang wala siyang silbi. Sa katunayan, siya ay naging bayani ng gubat sa panahong kinakailangan siya ng lubos. Ang paghanga at paggalang sa kanya ay kumalat hindi lamang sa mga daga, kundi pati na rin sa iba pang mga nilalang sa gubat. Ang dating tamad na ahas ay ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahalagang nilalang sa kanilang tahanan, nagpapatunay na ang bawat isa, kahit gaano pa kaiba, ay may natatanging kontribusyon sa komunidad. Sa kabila ng paghanga na natanggap, nanatiling mapagpakumbaba si Nardo. Hindi niya hinayaang lumaki ang ulo sa mga papuri. Bagkus, itinuring niya ang mga ito bilang paalala na ang tunay na kahalagahan ay nasa paggawa ng mabuti.
Nagsimula siyang baguhin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi na lamang siya nagpapahinga sa ilalim ng araw, kundi naging handa na rin siyang tumulong sa ibang mga nilalang sa gubat. Ang dating tamad na ahas, ngayon ay isa ng mapagkakatiwalaang kaibigan. Naging inspirasyon si Nardo sa ibang mga hayop na kilala rin sa kanilang katamaran. Pinatunayan niya na kahit sino, may kakayahan magbago at maging kapaki-pakinabang. Unti-unti, nagkaroon ng pagbabago sa iba, salamat sa kanyang impluensya. Itinuro ni Nardo sa kanila ang kahalagahan ng pagtulong at pagiging kapaki-pakinabang sa komunidad. Ipinakita niya na ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan para sa ikabubuti ng lahat. Ang kanyang mga aral ay nagsilbing gabay sa iba. Sa huli, naging mas maunlad at magkakasama ang komunidad sa gubat. Ang dating tamad na ahas na si Nardo, ngayon ay kinikilala bilang isang bayani at guro. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabago ni Nardo ay naging inspirasyon sa buong komunidad ng gubat. Nagsimula ang mga hayop na magtulungan at mag-ambag sa kapakanan ng lahat, na nagbunga ng isang mas maunlad at magkakasamang pamayanan. Ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdala ng bagong sigla sa gubat, kung saan ang bawat nilalang ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang kwento ni Nardo ay nagtapos hindi lamang sa kanyang personal na pagbabago, kundi pati na rin sa pagbabagong naidulot niya sa kanyang tahanan. Mula sa pagiging isang tinaguriang tamad, siya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang gubat, na dating tahimik at halos walang pagbabago, ay ngayon ay puno ng buhay at pagkakaisa. Salamat sa isang ahas na nagpasyang maging kapaki-pakinabang hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad.